Pagkatapos ay kinapitan niya ang kanyang mga daliri at tinawag, Dragon Vine. Isang Dragon Vine ang umakyat mula sa lupa, mahigpit na pumulupot sa grupo sa harap niya. Naisip ni Dihao, ano ang kabaliwan na ito? Sumugod si Shin Jianjun upang tulungan si Huan. Minamaliit ni Di ang kanilang pagiging inosente. Iniisip na ang isang simpleng multo ay makapagbibihag sa isang batang phoenix na tulad niya. Pagkatapos ng lahat, dalawang katulong lang sila, at sa isang kumpas ng kanyang pulso, ipinatawag niya ang kanyang mystical na enerhiya. Bigla niyang napansin ang isang madilim na figure na lumipad sa kanyang tabi. Sa isang iglap, nagbigay ng mabilis na atake si Shin Jianjun habang casual niyang sinabi, umaasa na ang kagalang-galang na batang master ay hindi magtatanim ng sama ng loob laban sa lingkod ni Tucson. Medyo magaspang sa mga dulo. Pagkatapos ay isang bagzo ng enerhiya ng espada ang sumalpok sa kanila at pinakawalan ni Diha ang kanyang spiritual power upang hiwain ang papalapit na dragon tendrils, nakakaiwas sa tamang oras. Tumayo si Janjo, lihim na namangha sa lakas ng lahat. Sa paligid ng dalawang lingkod, tiyak na walang magiging mali. Nag-uumapo sa tuwa si Shaning. Sumisigaw, ang ultimate sword servant. Ang pinakamahusay sa realm. Nahihirapan si Diha na mamatay. Si Xianjun Elder Shi ay bumaba mula sa langit, nagpapahayag, Panginoon Xianjun, hayaan mo ang matandang ito na samahan ka. Nagbago siya sa kanyang tunay na anyo, isang higanteng berdeng ahas na may malaking bibig na handang lunukan si Xianjun ng buo. Pagkatapos ay dumating ang isang kulog na pagsabog, at ang nakita mo lang ay ang ahas na sumisid sa lupa. Ang mga bato at debris ay lumilipad sa hangin na parang confetti sa isang ligaw na party. Si Dihao, nang makita ito, ay hindi mapigil ang magpakita ng ngiti, pinupuri si Shi Elder sa mahusay na trabaho. Samantala, si Wano na nakatayo sa tabi niya ay ngumisilang ng may malamig at mapanlit na tawa. Nakita ko lang si Shin Jianjun na kumikislap at pinupuri ang matandang master sa pagkakaroon ng ilang seryosong kakayahan. Ha! Iminulat ni Shi Elder ang kanyang pulang mata, nakatitig kay Shin Jianjun, lihim na nag-iisip kung kailan eksakto darating ang sandaling ito. Habang humuhupa ang alikabok, malinaw na nakikita ng lahat ang eksenang nagaganap. Nakatayo si Shin Xianjun sa tuktok ng napakalaking Milder, casual niyang ipinaalam sa kanya na gusto lang niyang maging karibal niya. Kaya, pakiusap, maghintay ka pa ng kaunti. At sa gayoy, lumukso siya sa aksyon, hawak ang espada. Isang espada o isang espada sa hangin ang tumama. Sa napakalaking berdeng ahas sa ulo, na nagdulot ng pagdugo at masakit na sigaw habang umalangaw-ngaw ang mga salita ng tagapagpatay sa hangin. Isang bagzo ng enerhiya ng espada ang humiwas sa ahas, nag-iiwan ng mga sugat sa katawan nito at nababad sa dugo. Pagkatapos ng isang dramatikong pakikibaka na puno ng pagdurusa, sa wakas ay bumagsak ang ahas sa lupa. Gayunpaman, buhay pa rin ito. Kailangan kong tanungin si Xianjun, paano ka nagiging ganoon kalakas? Sandali, maaari kayang nakarating ka na sa maalamat na hangganan na iyon. Hindi sumagot si Shin Jianjun, sumulyap lang. Pagkatapos ay kinamot niya ang kanyang dila at kinuha ang isang salamin, tumatawa, haha. Ganoon pala, kung ganoon ang paglinang ng Ginoo na iyon, ako, ang matandang hanggal, ay lubos na nahihiya at alam kong hindi ako makakatapat sa iyo. Ngunit ang pagkaligta ng isang hakbang ay parang pagkaligta ng plot twist. Ngayon, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong master. Tumingin si Wano sa salamin, lihim na namangha sa ibinunyag nito. Hindi lang siya ang nagulat, sina Jiangsu at Shaning ay nagtatago din sa malapit, pinapanood ang lahat ng nagaganap. Sumali si Shaning sa isang komento tungkol sa salamin na iyon, nagsasabing mukha itong napakasama. Sa kabilang banda, pinabilis ng malaking ahas ang salamin upang tawagin si Lord Wu. At sa puso ni Zhangjes, isang alon ng pagkabahala ang bumalot sa kanya. Nasa panganib si Shin Xianjun. Tinitigan ni Xian Zianjun ang kanyang kumukupas na kamay, iniisip ang kakanyahan ng kanyang pagkatao. Nagtago si Shoning sa isang tabi, humihinga ng gulat kung bakit nakatayo si Shin Jianjun na nakatulala sa harap ng salamin. Nagsuot si Janjo ng katulad na ekspresyon, na pagtanto na ang nakakasama na titig sa refleksyon ay sumalakay sa kanyang kamalayan, naghahanap ng kanyang espiritu at kaluluwa.
Pagkatapos ay nakita niya sina Huan Yu at Long Deng na sumusugod patungo sa salamin na parang isang eksena mula sa isang action-packed blockbuster. Sumugod si Long Deng patungo sa salamin ng buong lakas, nagngangalit ang ngipin at nag-iisip, "Tara na, Sian. Jianjun, kaya mo iyan." Tumayo si Di sa tabi, tumatawa sa eksena. Akala ba niya ay may iligtas niya ito? Gaano siya ka-inosente? Iyon ang araw na nagsimula siyang gamitin ang kanyang mystical na kapangyarihan. Pagkatapos ay isang malaking apoy ang sumugod kina Wano at sa dragon. Mukhang sabik ang apoy na lumunin siya ng buo, ngunit nanatiling kalmado ang mukha ni Huans, hindi nagpakita ng bakas ng takot. Nag-aalalang sumigaw si Shoning kay Wano mula sa labas. Ang nagninangas na apoy ay bumagsak sa lupa, nagdulot ng buhawi ng alikabok sa hangin. Sa panig na ito, iminulat ni Xianjun ang kanyang mga mata muli. Lumitaw ka sa isang kakaibang bagong mundo. Tumingin siya sa paligid, nagtataka kung nasaan siya. Ito ba ay isang kamangha-manghang kaharian na ginawa ng Shelder? Hindi, kailangan niyang bumalik kay Hannes. Biglang lumitaw ang mga kumikislap na apoy at isang boses ang umalangaw mula sa likod ng nakakatakot na Shin Xianjun, "Handa ka ba?" Unti-unting naghugis ang apoy, bumubuo ng isang figure. Ikan-away ni Shinjun ang kanyang espada patungo sa direksyong iyon. Tumawa ang boses ng may panunuya, "Haha! Bakit naman magagalit ang mahiwagang general? Kung kusang loob kang pumili na maging isang alipin, paano mo ako makikita rito? May ideya ka ba kung gaano karaming tao sa mundong ito ang nagnanais na makita ako ngunit hindi? Tanging ang mga may malalim na panloob na lalim ang may pagkakataon na makatagpo ako." Hindi lumaban o nangatwiran si Shin Xianjun. Simpleng tanong lang niya, "Sino ka?" Ang mga apoy na iyon ay nagsama-sama upang maging isang matangkad na binata na nagpakilala sa sarili, nagsasabing, "Maaari mo akong tawaging Mr. Shin." Sa labas, habang humuhupa ang alikabok, lumitaw ang isang nakasisilaw na pagpapakita ng dragon vines. Nagtago si Django sa isang tabi, bulalas, iyon ang baging ni Wano na humaharang sa fireball, tama. Kumunot ang noo niya, hinuhulaan na marahil ay mas mainam na hindi magsaya ng maaga. Matapos suriin ang kamakailang labanan, malinaw na hindi si Wano ang may kontrol. May bentahe si Dihao at ang kanyang mga tauhan laban kay Feng Jianniwo, malamang dahil may plano sila. Maaaring hindi nila matapatan si Feng Jianniwo sa lakas, ngunit tiyak na hindi sila ordinaryong kalaban. Bagaman nagawa ni Huan na makayanan ang huling hampas, nasugatan siya. Ang Golden Crow ay kumakatawan sa apoy habang si Huan Wu ay elemento ng kahoy. Siya ay isa ng Celestial Master. Kapag napigilan si Feng Jiannuo, mukhang itinakda na ang resulta ng labanan na ito. Hindi ba? Ngumisi si Dihaus mula sa gilid, "Hanggang kailan ka planong manatili doon?" Sa isang mabilis at mapagpasyang paraan, inihayag ng lahat ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Agad na nagbago ang mga alagad sa mga lobo, iniwan si Jiangzhou na nagulat na buhay pa sila. Itinuro niya si Wano at inutusan silang paladperin ang babae. Sumugod ang grupo ng mga lobo sa kanya ng magulo, ngunit nanatili siyang kalmado, nagsasabing, "Ganoon pala. Mukhang nadagdagan mo na ang iyong hanay ng isang segunda-klaseng pawn." Sinulyapan siya ni Huan Yu ng may pagmamaliit at sumagot, "Ikaw na hamak na maliit na tao." Idineklara niya na hindi nila maaaring ipaalam ang kanilang intensyon at iwinagayway ang kanyang baging patungo sa grupo ng mga lobo. Tumama ang baging sa kanila, nagdulot ng mga tunog ng pagdurusa. "Balik kayo lahat," sitsit ng isang ahas, bago mabilis na sumugod patungo kay Wano. Dumura ito ng isang agos ng lason na kulay lila. Sa isang mayabang na tono, sinabi nito, "Siyempre, mahal ko, ano ang pakiramdam ng maranasan ang kapangyarihan ng ahas? Kung hindi ako nagkakamali, konektado ang baging sa iyong pinagmulan ng spiritual energy. Kahit na kaya ng baging na pigilan ito, susugod pa rin ang lason ng ahas sa kanyang katawan." Sinulyapan ni Huan ang kanyang kamay na ngayon na hawaan ng lason. Biglang sumambulat ang apoy patungo sa kanya. Tinamaan si Wano at sa sakit ay bumagsak siya sa lupa. Nang makita ito, hindi napigilan ni Shining na nagtatago sa malapit ang sumigaw, "Huano." Nais niyang sumugod ngunit pinigilan siya ni Jiangzhou na mabilis na nagpakalma sa kanya, "Hindi mo naiintindihan. Kung lalabas ka doon, naghahanap ka lang ng kamatayan."
Sugatan si Huan Yuo, punit-punit ang damit, at nasa kaawa-awang kalagayan, duguan ang kanyang bibig habang hindi niya mapigil ang umungol. Kumunot ang noo ni Janjo, iniisip na hindi maganda ang magpatuloy ng ganito. Wala siyang choice kundi resortahin ang bagay na iyon. Si She Elder na nakatayo sa tabi ni Dihaw ay mayabang na nagmungkahi, "Batang master, bakit hindi mo nalang bigyan ng huling suntok at tapusin siya?" Ang pagkuha ng asensya ng Demon Lord ang layunin ng biyaheng ito. Sa kabila ng malubhang pinsala, ipinagtanggol pa rin ni Wano ang kanyang master, sinasabi sa kanila, "Hindi ninyo dapat insultuhan ang aking Panginoon." Minamaliit ni Di ang kanyang katawa-tawang katapatan, iniisip, gusto mo pa ring gumapang. Maliwanag na isa ka lang katulong. Kung hindi mo pinapahalagahan ang iyong buhay, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng piraso-piraso. Tinipon niya ang kanyang spiritual energy, handa nang magbigay ng nakamamatay na suntok. Samantala, dahan-daang inilagay ni Janjo ang labis na nag-aalalang si Shining sa lupa. Sa kanyang puso, naisip niya na maaari lamang niyang i-activate ang formation na iyon. Magkadaupang palad ang apat na daliri, sinimulan ang pag-set up ng array, naghahanda para sa labanan. Na-activate ang 8 Fierce Formation. Pagkatapos niyang magsalita, nagsisimula ng humugis ang formation. Biglang bumaba ang makapal na ulap mula sa langit na nagdulot kay Dihaw na akmang susuntok na huminto at magmasid. Kumunot ang noo niya, iniiskama ang paligid, naguguluhan kung ano ang nangyayari. Ang puting ulap na lumilipad mula kung saan ay lubusang bumalot sa kanya. Mahina na nakaupo sa lupa, nagtaka si Huan Yu tungkol sa biglaang ulap na ito. Mayroon bang nagse-set up ng formation? Si Elder Shay na napapalibutan ng makapal na ulap ay nagmura ng mahina, "Tae. Sobrang siksik ng ulap na ito, halos hindi ko na makita ang daan." Sino ang misteryosong eksperto sa likod nito? Si Shining na nakasaksi sa eksena ay bukas palad na pinuri si Ju, "Wow! Hindi ko inaasahan na kaya mong gawin ito. Sa iyong mga kakayahan, tiyak na maliligtas si Wano, tama." Si Jianju na medyo mayabang ay nagpakalma sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Pansamantalang ligtas si Huan. Sa formation na ito, walang sinuman ang makakakita ng malinaw maliban sa akin." Bumaling sa kanya si Shining ng may tuwa, "Bulalas, ang galing. Dali, hanapin natin si Huan at ang iba pa." Sumagot si Zhangju, "Natatakot ako na hindi natin mahahanap si Huan ngayon dahil mayroon akong mahalagang kailangang asikasuhin." Matapos magpaalam, itinulak niya ito sa likod niya at mabilis na tumakbo. Sumugod si Janjo sa lihim na silid, hindi pinansin ang galit na sigaw ni Shanings, "Manloloko ka." Nagpatuloy siya sa kaibuturan ng kuweba, iniisip, paumanhin sa lahat, ngunit kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito upang mahanap ang Demon Lord. Hindi nagtagal ay nakita niya ang kanyang sarili na yakap-yakap ang kanyang katawan, nagdadalamati, Napakalamig. Anong nangyayari sa kuweba na ito? Parang yelo rito. Ano ang ginagawa niya? Nang makita ang isang pinto na hindi kalayuan na nagpapalabas ng lamig, naisip ni Jangjo, "Oh hindi. Hindi siya mababaliw doon, di ba? Kung papasok ako ngayon, baka hindi ako makaligtas sa araw ng kasal." Nakasalalay ang lahat dito. Habang pumapasok si Janju sa pinto, nag-iisip siya, ano ang lihim ng Demon Lord? Bigla siyang nanlamig, nagulat sa eksena sa harap niya. Ang pinong paa ng isang batang babae ay walang tigil na umaalog. Nakahiga ang Demon Lord ng masaya sa kama, humahanga sa puppet na kahawig ni Janju ng may tuwa. Itinuro niya ang puppet ng masaya at sinabing, "Maliit na sinta, nakahiga ka lang dito nang walang sinasabi. Kung magpapatuloy ka ng ganito, gagamitin ko ang magic upang gawin kang ice cream." Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Janju na ang puppet ay kahawig niya. Lalo siyang nagulat nang makita ang Demon Lord na si Tucson na masayang naglalaro dito. Ang panunood sa parang bata na si Shonlan sa harap niya ay nagpadilim sa mukha ni Janju, pakiramdam na kumikilos siya ng kakaiba. Nawala ba ang kanyang isip? Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, sinabi ni Janju kay Shaoran, "Maliit na sinta, sino ang iyong maliit na sinta at saan mo nakuha ang lumang laruan na iyan?" Biglang nanlamig si Janju ng isang mahaba at mabalahibong buntot ng fox ang pumulupot sa kanyang katawan. Malakas siyang hinayla patungo kay Shaoran na naghihintay na may bukas na braso upang yakapin siya.
Maya-maya, sa pagkamangha ni Janjes, natagpuan niya ang kanyang sarili na mahigpit na yakap sa kanya. Maliit na Sinta Janjo, nakahiga rito sa mga bundok, naisip niya. Nahihiya dahil ang sitwasyong ito ay anumang bagay maliban sa normal. Naramdaman niya na medyo malamig ang kanyang katawan, marahil dahil sa isang sakit dahil mawawala ng isip si Tu Shalan sa loob ng ilang sandali, tulad ng isang 3 o 4 na taong gulang na bata. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.